Technically, it's my real name kasi Nudge is my nickname. Ang totoong pangalan ko po is El Nad. El Nad. Pangalan po ng daddy ko yan, Leonardo. Ang kwento po niya kasi, yung El Nad kasi, it's a mix of my mom's and dad's name. So yung Eleanor, kinuha po sa El. Tapos yung, what do you call this, yung Nad, kinuha po from Nardo. So tinanggalan po ng daddy ko yung R and they form. Alam mo naman yung mga boomer daddies and mommies natin, gusto lang mamix yung mga names. Yung pangalan nila. Opo. So that's how it came to Anong family background nung mother side, father side, anong Artist ba? Oh, that's good to that's good to mention kasi my mother used to be in a band. Ano? Oo, siya yung guitarista at the same time siya yung kumakanta. Anong band? Matagal na po yun, sa probinsya pa po yun. Pero 80s, 70s? I think early 70s pa po. Kasi I saw her picture na talagang in braids. Braids po. Tapos may mga ribbons sila. Tapos yung chaleco na crochet, nakakatuwa. Ano siya sa musical instrument or vocalist? At the same time, siya rin po yung vocalista. My dad is also a singer, pero base doon sa nakita ko before, nag-violin po siya. So nasa dugo nyo. Yes, and my brother is also a drummer. Siya yung drummer ko sa Treadstone before. Eh, nasa ngayon, brother? Nag-settle down na po siya. Nagsabi niya, sa Pampanga po sila actually with my mom, and they chose to live a quieter life. So, sige, ikaw nang bahala, kuya. Eh, pag nag-gig ka, sino mga, instrumental? I have some of my former bandmates. Kinukuha ko po sila, and they're happy naman to support the endeavor naman, the musical endeavor. Kaya nakakatuwa naman po. Like for example, this coming May 18, I'll be having a gig at Robinson's Antipolo. Ang kabanda ko po yung ilan sa kanila, yung mga kabanda ko nun sa Treadstone. Bakit nga pa yung disband ng Treadstone? Kaya ako nag-disband. Actually, hindi siya officially disbanded. We're still like, hindi talaga namin sinara yung pintuan. It just so happened na kanya-kanya po kami ng buhay, priorities po natin sa buhay, family, and kailangan kumita. They have day jobs, we have day jobs, kaya ayun po. Okay lang po, naiintindihan naman po natin yun. Is it your choice na mag-solo kaysa balik sa isang banda? Yes po, actually. And they were happy to support it naman po. Suportado naman po nila yung endeavor ko kasi nakita naman nila yung layunin ko talaga kung bakit ko gusto ituloy yung music. So mas nagiging creative ka ba pag solo? Yes, actually. Kasi I'm in my quieter place around this corner. Tapos bigla-bigla po may naiisip ko mga tunes. I only have me and my guitar. Tapos biglang may naisip na ako ng mga tono. Only guitar yung iyong pinutugtog? I also play a little drums. I also play the bass. A little chords on keyboards. Pero my main thing talaga, my main gig is my guitar talaga. Ano yung unang kanta binanggit mo kanina yung narinig ng wife mo na kinakanta? Angel in Ikaw sumulat mo. Ako po sumulat. Ano naman ang story? Yun ang very first na sinulat mo? One of the very first mellow-driven, mellow rock songs na ginawa ko po. Pero yun din yung una mong kanta sa Spotify? Hindi po. Ang una ko pong pinasok na kanta sa Spotify is really about the pandemic, which is called Lay Low. Lay Low po ang title noon. Since English po kasi yung karamihan ng mga songs ko dati, mas pinatugtog ko siya noon sa online radio. Mas kilala siya sa online radio, like Pinoy Online Radio, yung DJ Storm and Friends, mga online radios. Pero yung mga Tagalog songs, yung mga Filipino songs ko po, napatugtog ko siya sa Barangay LS 97 po. Pero kanina yung Angel in You, Opo. ba't sabi mo yun yung narinig ng miss? Tapos sabi niya, sige nga, pasok mo yung back Oo kasi dati ka na palang nagpapasok ng song. Sa YouTube? Sa YouTube po. Sa YouTube, sa YouTube po yung time. So yun ang una mong YouTube Nasa YouTube po song, yun. yung Angel in You. Yung pinakaunang original composition. Na YouTube. Na YouTube. Anong kwento nun? Ang kwento po ng Angel in You is about not being only an angel, not only being an angel to your loved one, but also being an angel to everyone. Ganun po yung kwento ng actually. Yung Angel in You. Tapos eventually
nakakita rin ako ng sarili kong angel, which happened to be my wife, and that is how we were able to share the goodness and our endeavor through music po. Ayun po. Lagi po namin tinatanong sa mga baguhang musika. Hindi naman na kayo baguhan. Hindi. Pero may mga dream collaboration ba kayo? Yes, sa mga local OPM artists? Yes. At sino po yun? Inspiration. I have my triumvirate. I have my holy trinity sa music. First off is si Bamboo. Pangalawa po si Rico Blanco. At pangatlo si Lady Makulangan, formerly of Six Cycle Mind. Ay, interview natin si May. Lumipat siya sa ano. Yes. So, Ano nga yung banda lumipatan niya? Nag-press con niya. yes, opo. Yung ano po, Lily. Ay, hindi ano po, ano na siya, yung kumanta ng Pagsubok. si Orient Pearl po. Orient Sa Orient Pearl na po siya. O, yun. Si May. Si Ney is a good acquaintance of mine. Kasi before po, when I used to be with events, kami po yung nag-form yung Tagway First Five. Kung nabalitaan niyo po yun. Yung maraming mga banda pong kasali like Bamboo, Rico Blanco. Sa Pasig ba yan? Iba-iba po, all over the country. Yung pinakamalaking gano'n yung sa Pasig. I guess, I believe, yes po, yung Tagway First Five. So doon ko sila na-meet at doon ko sila nakilala. At doon ko yung parang nakilala sila personally. They're really good guys. Actually, lahat naman sila okay. Pero when it comes to my inspiration in writing songs, sila po tatlo yung nasa isip ko. So, paminsan-minsan po, sa mga kanta ko, lumalabas yung kanilang mga influences. Did you meet them personally? Opo, Or? I was able to meet them na po starting ng 2008 po na meet ko na po sila. Bamboo, Rico Blanco, and Ney. Wala ka ng Six Cycle Mind. Ano yung main distinction na nakita mo sa kanila? Si Bamboo kasi is, what do you call this? Is a very charismatic person. Whenever you see him, talagang everybody is really, everybody really, yung attention talaga ng tao nasa kanya. I've really seen him perform. Yun yung talagang driven ako. Plus of course, when he performs to the max. He performs like there is no tomorrow. Actually, silang tatlo naman eh. Kaya lang si Bamboo kasi as a solo artist, whenever he performs, parang wala nang bukas. Iba talaga ang dating ni Bamboo. Si Rico Blanco naman, I like his talent in songwriting. I like the way he writes songs to uplift the Filipino people, like Liwanag sa Dilim, You'll Be Safe Here. Nakakatawa. Isa siyang napagaling na songwriter. And pagdating naman kay Ney, si Ney kasi siya yung tipo ng tao, kaya niyang mag-rock, kaya niyang mag-mellow. Tapos, very notable sa Six Cycle Man, of course, is Sige. Sige! Yun. Pero, ang pinaka-paborito ko talaga kanta ng Six Cycle Man is yung Ay, wag mo nang halisinang at ngayon wala ka na. Yan, Title ng I. Letter I lang po. Yun ang title nun. Letter I, hindi A-Y. Yun lang po ang title nun, I. So, very, very notable po yung song na yun from Six Cycle Man. Parang hindi masyadong sumikat yun. O sa mga fans nila. Sa mga fans po siguro. Yes po. Ayun po. Sa mga ano po. Maganda siguro may chance kung mag-collab kayo ni Bang. I really do hope so. Wala pa bang chance sa Tuligaw-Tagal? Alam, opening up ka ni Bang sa concert. I would love to soon in the future if the opportunity arises, bakit po hindi? Kahit kanta, Opo. duet kayo ni or Bamboo. Kung magkakaroon po na pa. So wala pang chance? Wala pa naman. Sana. Sana. God willing, in the future. Not hearing your story, your journey from Langka, many years ago, since 2006, di ba? Buti hindi ka sumubok sa pangarap mo. I guess kasi po the goal kasi that I'm doing right now is somehow universal kasi with what's happening to our country right now, this is what I can somehow contribute lang siguro. I am not a man equipped with arms and everything to defend everybody, but I guess I believe that whenever I write music, through my music, I am able to give hope. Very notable din po sa experience ko, yung isang kanta ko, yung Laylo, yung nabanggit ko po before kanina, yung Laylo. When I was able to have it played po sa Pinoy Online Radio, someone sent me a DM
message. Instagram. And sa message sa Facebook po. Tapos sa Messenger, and he told me na he wants to take me for the song Lay Low because of that song naiwasan po niyang magpatiwakal. Oh. Yes. So you say Sinave mo. So yun ang pinaka-importante po sa akin. So sobrang it's because priceless. of your music. So, Sakang because of the angel. music. Siguro depression. Sobrang depressed. Pandemic. During that time po talaga kasi Lay Low is really about the pandemic and wishing that we would go back to being normal again. Pero here's hoping pa rin and praying na sana talagang maging okay na po. So yun po. You're being an independent musical artist. Ano yung challenges? Ano yung hirap na pinagdadaanan? Marami po actually. Marami po tayong mga pinagdadalang challenges. Actually, sa lahat po ng mga challenges na yun, dinadaan ko na lang po lagi sa dasal. And of course, whenever I feel challenged by these, by these obstacles and these concerns, I always go back to where I should go back, which is my family. Yun naman talagang dapat balikan. So, yun na po yung ginagawa ko. Alam po natin lahat yung mga challenges na yun, yung nahihirapan tayo sa pag-pitch ng mga songs sa sa iba't ibang digital music platforms. Pero as of this moment, I just feel lucky and blessed that my songs are now being played over at mainstream radio and somehow are getting good are somehow getting good streams from digital music platforms. So yun pa lang, very very thankful na po ako. And I believe with this endeavor that I'm doing po sa aking musika, I believe that God willing, He will provide and He will help me as He has helped me always. God will always make a way. Pero Ka na, manager. As of now, my manager is my wife. Ayan po. Ayan po. pero Nats, may insidente ba na nag-perform ka, tapos may mga sikat na nag-perform din, na nag-approach ka pero dinedma ka? Wala pa naman po so far. Kasi so far naman po kasi hindi naman yung sa linya po ng mga nakikilala ko pong mga artists sa ngayon, yung linya ng mga nakakasabay ko po sa hindi naman sila so far. Thankfully, pag nakakausap ko sila, sasabihin nila sa akin nice set, gano'n, parang gano'n. Nakakatuwa kasi I see to it naman din po kasi na whenever I perform, mapa-solo man or with a band, I give my all. I give everything para at least man lang hindi lang yung mga manonood yung matuwa, kundi pati na rin yung mga kasama kong banda mapasikat man o mapahit. Nung medyo bata-bata